Brother Fred Ignacio. God bless you po bilang Brother Ruy. Maraming salamat sa pindakilan Diyos. Minamahal tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Berkilat na pagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa iyong pangalan namin pinakamamalapan sus. Pinakamamalapan ang kayo pinagpupulit ang sa amin sa Diyos sa malayang pagkakataon pinagalaw sa bagay sa amin. Ay pumapag-aralin ng salita ang ahon dalang Diyos pagsinunod pagkain namin ang taluluwa, yung balintog, yung kung nasapat na kalaman karunungan, mga Panginoon. Upabay pangarap yung mga salita sa iyong mga webcast videos, yung gusto na pagkakataon makapaglingkod siya, mga Panginoon. At sa iyong makapangyarihan pa namin sinasaway, mga diwanin hadlang at pag-anilangan, kasaw, in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Pindakilan Diyos. At pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, kadakilan to sa puso. Salamat at nakulam sa ating pinakamawala mga noon. At ang mga bati na sa magandang hapon sa ating minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Wilista Almeida, the end-time prophet of God. At sa kanyang buong sambahayan, magandang hapon sa ating lahat. Puri natin dakilan Diyos. Ang ating paksayan ngayon, minamahal ko ay pangalan na ito na minamahal. With ang pamagat ito hindi kita pababayaan ni hindi iiwan. Ito sabi ng mga Panginoon. Kaya narito sa daigdig nito, minamahal ko, upang kandiliin ka ng ating dakilang Diyos na mabubuting biyaya. Ating buksan na minamahal ko ating mga Biblia dito sa aklat ng Josue, Kapitulo 1, versikulo 5 at 6. Praise God. So, dito po sa Josue 1, talatay 5 at 6, ganito po ang pagkasulat. Walang makakatayong sino man tao sa harap mo sa lahat mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y sumakay Moses, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan ni hindi kita pababayaan. Uri na natin dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mga Isipin po natin mga minamahal. Na kung paano ang pangako ng ating dakilang Diyos kay Moises ay ginanap kay Josue. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Bakit minamahal? Sapagkat ikay anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So tandaan po natin minamahal, maging sa nang lumabas yung mga Israelitas sa Ehipsyo, kulang-kulang mga 6 na milyon, minamahal ko mga tao, minamahal ko. Kung makikita natin yung lugar dun sa dako ng Saudi Arabia, sa dako ng Dubai, minamahal. Yan ay po puro buhaginan lang, batuhan lang, minamahal. Ngunit pinakain sila ng ating dakilang Diyos ng 40 araw, 40 taon, minamahal. To be exact, 40 years sila pinakain ng ating dakilang Diyos. Umuulan ng mana, minamahal ko. Umuulan ng pugo, minamahal. Ng kanilang makakain, minamahal. So isipin po natin, minamahal ko, hindi sila pinabayaan ng ating mga Panginoon. Sabi nga, ako'y magiging kaaway ng mga umaaway sa iyo. Isipin po natin, minamahal. Sino ba umaaway sa iyo, mga minamahal ko, mga kapatid? Marami, minamahal. Yung mga ayaw makapakinig ng gospel song, pag inilakas mo, nagdadabog niyan, nagwawala na. Patutugtugin ka ng tsa-tsa habang nagpupuri ka, minamahal ko mga kapatid. Mawawala ka sa kumpas, minamahal. Ngunit di kailanman, hindi kayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Ako'y magiging kaaway ng iyong mga kaaway. Exodus Kapitulo 23, ang versikulo 22. Praise God. Aklat ng Exodo, Kapitulo 23, ang talatay 22. Datapwat kung dinigin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita, ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. Isipin po natin mga minamahal. Kung sino umaaway sa iyo, minamahal, ayaw na makita ang mukha mo. Nagdadabog, minamahal mga kapatid. Pag nakikita ka, sapagkat hindi ka katulad nila, minamahal ko na nagbago ka na. Hindi ka na uminom ng alak. Hindi ka na nagsusugal. Nakakatakot, minamahal ko. Yung pagsabihin ng ibang salita, minamahal. Samantalang isipin mo, yung mga kapitbahay mo, ikinukulong. Ikaw hindi. Bakit minamahal ko? Lahat ng sasabihin mo ay pawang mabuti. Pawang mabuti sa kanila. Ngunit,
Ayaw nila yun ng ganun, minamahal ko. Gusto nila katulad kanila, minamahal. Kaya nga, upang maging matibay ang iyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos, inilagay ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang banal na Espiritu sa iyo. Isipin po natin yung mga minamahal. Kaya nga po, pag nasa gawain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, pag sumikapan mo maramdaman ang presensya ng ating dakilang Diyos, yun ang tanda, minamahal ko na kay anak ng ating mga Panginoon at papakinggan niya, minamahal ko ang iyong pangangailangan. At ibasahin mo na po sa aklat ng Isaiah Kapitulo 61, verse 1. Praise God. Dito po sa aklat ng Isayas, Kapitulo 61, ang bersikulo po ay 1. Ang Panginoon, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga bibilanggo. Amen. Puri natin dakilang Diyos. God bless you po, Brother Rodel. Maraming salamat sa ating Panginoon. Sapagat ipinagkaloob niya sa atin yung kanyang Santong Espiritu upang maipangaral ang kanyang salita. Upang lumabas yung mga nasa kulungan, minamahal ko mga kapatid. Upang magbago ng buhay ang tao, minamahal. Sapagat sa atin ngayon, minamahal ko, puro galit, puro sama na loob, minamahal. Ang itinatanim ng mga tao, minamahal ko sa kapwa-tao. Ngunit sa atin, pag-ibig ng ating dakilang Diyos, pag-ibig, minamahal, isipin mo, minamahal ko, na sa paghangarap ng salita ng ating dakilang Diyos, may magagalit ba? Meron, minamahal ko. Ayaw nila na makatulad kanila, minamahal ko, na nagbago, minamahal. Ayaw nila yun. Ang gusto nila, pare-pareho lang kayo. Ngunit tandaan po natin mga minamahal. Bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan ipakita mo, minamahal ko, ay yung pagiging anak ng Diyos, minamahal. Sapagkat may mga tao, minamahal ko na gusto, minamahal, ay pare-pareho lang. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko mga kapatid, kakaiba ang anak ng Diyos, sapagkat ang anak ng Diyos, minamahal ko, ay pawang totoong sinasabi. Pawang kagalakan, minamahal ko. Ang sabi nga, hindi ka na mag-iisip, minamahal. Isipin po natin, minamahal ko, yung aking kapwa mong gagawa, minamahal ko. Bibiro nga kami kanina, minamahal. Sabi niya, ang sabi niya, iwanan siya, minamahal ko, nung 3 palapag na bahay. Hindi pala yun pala, minamahal ko. Pati sa sakyan, iniwan. Pati sa sakyan, isipin po natin yung minamahal. Kung ilang blessing yun, minamahal ko. Samantalang ibang lingkod, minamahal, naglalakad ako ng lampas sa tuhod na tubig. May isda, meron po, minamahal ko, pero hindi pinakain. Marami yung tubig namin, minamahal. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, ni kailanman hindi ako nagreklamo sa ating dakilang Diyos. Bakit, minamahal ko? Alam ko, so narinig ko na po ito, minamahal, ipagkakalob ng ating mga Panginoon ang about nasa isip ng tao, minamahal. Kaya tandaan po natin, ang sabi, bibigyan ka ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin yan. God will give you power. Sabi nga, to tread the serpents and the scorpions. Isipin po natin, minamahal. Doon sa aming bahay, magta-3 taon na ako. Ako lang mag-isa, minamahal. Nung una, may kasama ako, pero ngayon, minamahal. Ako na lang. Bakit, minamahal ko? Alam ko na sinasamahan ako ng mga anghel naman ng Panginoon. Malakas na loob ko, minamahal ko. Sabi ko, naiwanan ng tahanan namin, minamahal ko. Minsan nga, hindi ko na isasara. Bukas, minamahal. Ngunit sabi nga po, minamahal ko, yung patutuo ng kapatiran. Bakit hindi namin mapasok-pasok ang bahay niyo? Bakit? Tuwing pupunta kami, may mga tao nakabantay doon. Malalaki. Isipin po natin yung minamahal. Kung yun ay ginawa ng ating dakilang Diyos sa mga kapatiran, hindi mo niya gagawin sa atin. Ngunit ang mga iniisip ng iba, minamahal ko, ang future, ang kinabukasan. Yun po, minamahal. Ang kinabukasan ng totoong Kristiyano, minamahal ko, wala rito sa lupa, nasa langit. Tandaan po natin yun, minamahal. Basahin natin Gawa 1:8, praise God. Dito po sa aklat ng Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8, ito po nakasaad. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan
pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong maging mga saksi sa buong Samaria hanggang sa huli-huliyang hangganan ng lupa. Muli natin dakilan Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So nakita po natin minamahal. And I will give you power after that the Holy Ghost comes down upon you. Isipin po natin yung minamahal ko. Naalala ko si Father Jerry Murillo, yung isipin barilin minamahal. Ng hold upper, minamahal ko. Sa dako ng Diyos na Baliches, minamahal. Tumama yung kanyang bala, nakita ko yun, minamahal ko. Nakita ko yun. Puntas sa kanyang damit, meron tama yung ebidensya, minamahal ko, na napaso yung kanyang balat, ngunit hindi pumasok yung bala. Bakit minamahal? Iniingatan siya ng ating dakilang Diyos. Hindi siya pinababayaan ng ating pinagmamalabang noon. Bagamat nung siya ay mangyari sa kanyang ganun, minamahal ko, nalalamig. Nalalamig siya, minamahal. O kung mainit kang Kristiyano, minamahal ko, ni kailanman, hindi na maiisip ng tao, minamahal ko, na gawin sa iyo yung mga bagay na yun. Bakit, minamahal ko? Hindi ka nga niya makikita kahit na masalubong mo. Makita po natin, may kapatiran po na minamahal ko na nagpatuturo rito, minamahal. Sinalubong pa niya yung mga pulis. Hindi siya hinuli, minamahal. Ibig sabihin, hindi siya nakilala. Hindi siya nakita. Kaya kung ating iisipin, minamahal ko, na hindi ka pababayaan ng ating malapanganon, hindi ka niya iwanan. Hindi kailaman sa tananang sa iyong buhay, minamahal, ang Diyos ay kasama mo sa tuwid-tuwida. Yun po, minamahal ko mga kapatid. Kaya nga po, sabi, tumawag ka sa ating malapanganon at siya itutugon. Yun po, isipin po natin, minamahal ko mga kapatid. Tumawag ka sa Panginoon at siya itutugon. Basahin natin, Jeremias Kapitulo 33, versikulo 3. Praise God. Dito po sa Jeremias 33, talatay 3, ganito po ang pagkasulat. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ang madakilang bagay at mahirap na hindi mo nangalalaman. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po, blood nato. Hold unto me, and I will answer thee, and I will show the great and mighty things which thou knowest not. Isipin po natin, minamahal. Napakasimple ng buhay ng isang Kristiyano, minamahal ko kapatid. Ngunit, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos nasa Kanya. Hindi siya iiwanan ng ating mga Panginoon sa kapighatian. Kahit na delikado na yung buhay mo, minamahal ko, tumawag ka sa akin. Isipin po natin yung mga minamahal. Tumawag ka. Pababaya ka ba ng mga Panginoon? At the age of 72, minamahal. Oo, may kunting labo na yung mata ko. Lumalakad ako sa tubig, lampas tuhod na ngayon, minamahal. Wala pa naman sa bewang. Lampas tuhod. Dahil ito kasi nung araw, pagka summer, yung boat na ginagamit ko, yung hanggang binte. Ngayon, lampas tuhod na. Ngunit di kailanman, hindi ko pinabayaan ng mga Panginoon. Yung strength, yung kalakasan na inaroon sa akin, minamahal. Yung kasigasigang maglingkod sa ating dakilan Diyos, anong gagawin ko? Di ba? Sabi, hindi ako pababayaan ng mga Panginoon. Ito ang minamahal. Nakita ko yung aking tahanan, kaya ako nagpalinis isang araw, minamahal ko mga kapatid. Gumastos ako. Bakit hindi? Ulit ang dami ng mga minamahal. Lagi kong kasama ang mga Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. Hindi kailanman, hindi ako iwanan. Hindi iwan ang ating dakilang Diyos, minamahal. Hindi kailanman, hindi ko naisip, minamahal ko. Sa itataas ko ang aking kamay, minamahal. Naroon yung pag-ibig ng ating dakilang Diyos, kanyang po pinadadama sa bawat isa. Kahit pag ikay dadalo sa gawain, sikapin mo, mga kapatid. Oo, may duty ka. Ngunit tandaan po natin, minamahal, mas higit na kailangan mo ang presensya ng ating dakilang Diyos sapagkat pag ikay nag-iisa na, minamahal, pag ikay nag-iisa na, tandaan, minamahal ko, naroon na mala Panginoon. Kaya nga, habang ikay narito sa gawain,
Huwag mo isipin, minamahal ko na pababayaan ka ng ating dakilang Diyos. Hindi kailanman. Hindi niya gagawin yun sa kanyang mga anak. Namatay nga yung aso ko, minamahal ko, ang dahilan kung bakit hindi ka kasi umaasa sa akin. Umaaso ka na lang. Sa aso na lang, umaasa. Tanda po natin mga minamahal. Pag walang-wala ka na, pag iniwan ka na ng iyong mga mahal sa buhay, tandaan mo, may Diyos na naghihintay para sabihin mo sa Kanya, kailangan kita. Kailangan kita, pinagmamahal ng Panginoon. Mula versikulo na ko dito sa Marcos 16:20, Praise God. At basahin. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, versikulo 20. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawa na kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ng salita sa pamamagitan ng matandang kalakip siya nawa. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya versikulo na 30. Kasama ang mga tanda at himala. Noong araw ng Martes, minamahal, bagamat may maliliit na problema, na isaayos natin ito na dumalo ay mga taga-ibang outstation, minamahal sa ibang bansa. At sila na nagsabi, minamahal ko, napakaganda ng inyong venue. Sabi ko, hindi pa lang yan. Bakit minamahal? Hindi na pabayaan ang ating dakilang Diyos. Hinipo niya yung mga puso ng meron. Hindi po niya bawat isa sa atin, minamahal ko, upang tuparin natin ang tungkulin natin. Meron nga lang, minamahal ko na gumagawa talaga ng hindi para sa Diyos, kundi para sa kaaway. Alam ng Malapanganoon kung sino sila. At alam ng ating Malapanganoon ang gagawin niya para doon sa mga taong hindi naglilingkod sa Kanya. Tandaan po natin yung minamahal. It is not by accident. It is the truth, minamahal ko. Na sa gawain ng ating dakilang Diyos, hindi lahat ay umaasa sa Malapanganoon. Umaasa pa rin sila sa galing nila. Tayo tumayo, minamahal. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Isipin po natin yung mga minamahal. Napakasimpleng araw ng Miyerkules. Nag-iisip ang mga tao, minamahal ko, what will happen to me tomorrow? Hindi niya alam, minamahal ko, na babalikan siya ng ating dakilang Diyos mamayang gabi. Kung kukunin ka naman ng Panginoon mamayang gabi, ano sasabihin mo? Bukas na lang po, okay sa isang buwan na lang. Hindi ba sasabihin mo, kayong bahala mo na Panginoon? Kayo nakakaalam ng aking buhay. Hindi na lang ako makasalanan. Lalapit ako sa iyo, malinis. Sapagat nilinis mo, wala Panginoon. Pawitan natin dakilang Diyos pinamahal. Naya niya ang mga bagungan na pumunta sa harapan. Bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan. Dakilang Diyos. Na nagmamasid sa tuwina at Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Purihin ka. Di pinabayaan kailanman. Di ka nagkulang. At sa aking kalungkutan, ikaw ang Hallelujah! karamay. Hallelujah! Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman.
Purihin ka, mahal